Feeding pellet feeds is very important to our goats' diet. Pero, ano ang mangyayari kung babalik tayo sa old ways? Makakasurvive kaya ang ating mga kambing kung wala ang pellet feed? Dito sa lugar namin, pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Kaming mga maliliit na farmers ay mas lalong nalulugi. Kasi pataas ng pataas ang presyo ng pellet feeds at iba pang mga essential needs kagaya ng vitamins, dewormers, at iba pa. Ngunit, ang presyo ng mga hayop ay hindi gaanong tumaas. Dahil sa problemang ito, nakapag-isip kami ng paraan para mabawasan ang mga expenses namin dito sa small farm at makapag-income pa rin kami at the same time. So ang mga magulang ko, nagtatanim sila ng kamote. May dalawang benefits sa pagtatanim ng kamote. Una, we can eat the sweet potatoes anytime. So masarap yung kamote kaya this is a very good benefit. Ikalawa, ginagamit namin ang mga dahon ng kamote para ipapakain sa mga hayop. So, this whole year ng 2023, binabawasan talaga namin ang pagpapakain ng pellet feed sa mga hayop. Hanggang sa na-stop na talaga namin ang pagpapakain ng pellet feeds sa ibang mga hayop. Hindi naman sa lahat ng hayop kasi kung mga nganak, for example, yung kambing, nagbibigay pa rin kami ng pellet feeds. So, makakasurvive kaya ang mga kambing kung wala ang pellet feed? In our experience is yes, makakasurvive talaga ang mga kambing kung wala ang pellet feed. As long as marami ang mga damo, mga dahon ng kahoy, kumpay, napier grass, at saka iba pang pwede nating mapapakain sa kambing, then they will survive. May kaibahan ang katawan ng kambing na pinapakain ng pellet feed kaysa mga kambing na hindi pinapakain ng pellet feed. So sa aming experience, naninibago talaga ang mga kambing nung wala ng pellet feed. So, pumapayat yung mga kambing. Hindi na gaano kaganda yung katawan nila kumpara sa dati na may halo pang pellet feed yung mga pagkain nila. Ngayon, pure na sila, mga damo, kumpay, dahon ng kahoy, at saka tubig at asin. Pero 100% sa naranasan namin, there's no harm if you don't feed pellet feeds sa iyong mga kambing. Especially kung kulang ka talaga sa budget kasi marami ka pang mga importanteng mga needs na kailangan mong bilhin. So, you can skip pellet feeds as long as maraming mga damo, kumpay, okay, dahon ng saging, dahon ng kahoy, they can be able to survive. Imagine, sa simula, yung mga tao talaga noon, walang pellet feeds. Tanim lang, mga dahon ng kahoy, mga damo, at nakakasurvive naman yung mga hayop sa dati. So, the best thing about this way, going back to the old ways is, kung kakain tayo ng karne ng kambing, it is more safe. Kasi puro natural yung mga kinakain ng kambing. So, puro natural at mababawasan pa ang mga expenses nyo. This is really helpful para sa mga maliliit na farmers kagaya namin. Let me know your experience kung gumagamit kayo ng pellet feed o kaya hindi. So, just comment your experience down below. Thank you so much, gifters, for joining me today, and I hope to see you on my next video. Bye! Have a great day!